Samahan niyo naman akong mag-R&D kasi why not, 'di ba? Pwede naman. Gusto ko kasi talagang mag-offer ng healthy bread sa shop. So, nakita ko nga tong Oscar kaya ako excited na akong gamitin siya and i-apply siya sa mga kung ano-ano ko pang naiisip na tinapay. Samahan niyo akong i-check kung ano yung pwedeng gawin sa kanya, kung ano yung amoy niya, anong lasa niya, anong texture niya. Basta samahan niyo ako, wag niyo akong iiwan kasi ang sarap-sarap talaga nito kaya wag nating patagalin yan. At simulan na natin. Meron nga ako ditong 300 grams ng Oscar. Premix siya, meron siyang linseed, sunflower seeds, at kung ano-ano pa ilalagay ko na lang sa comment section. 300 grams lang yon, then nag-add ako dyan ng 700 grams ng bread flour. Sun Moon Star ng Pilmico yung ginagamit ko. Naglagay din ako dyan ng 30 grams ng Fermifan 2-in-1 yeast. Medyo mataas yung percentage ng yeast natin pero okay lang yon dahil hindi acidic sa tinapay yung Fermifan. 40 grams ng light brown sugar and then naglagay din ako dyan ng 40 grams ng oil. Kahit anong oil basta healthy pwede. Kaya lang wala akong available kaya ang ginamit kong oil lang dito is palm oil lang. Tapos nag-add na ako ng 500 grams ng water, room temperature lang. Dahil nag-R&D pa lang tayo, so susundan natin lagi dapat yung kung ano yung nasa packaging. So sabi sa packaging, magi-start tayong mag-mix ng 4 minutes sa low na speed. So yan, ginawa ko siya. After 4 minutes, tsaka ko siya tataasan sa medium speed naman. So sabi dun sa packaging, 8 minutes pa yung mixing sa kanya. Pero sa tingin ko, gamit nila dun na spiral, kaya babantayan ko pa rin yung pagmimix niya dahil nakaplanetary tayo. Mas mabilis yan. So yun nga, pagkakapa ko sa kanya, okay na siya. Tumagal lang yung pag-mix ko sa kanya sa medium speed ng 4 minutes. So tumagal lang tayo ng 8 minutes in total sa pag-mix. Basta naman nakakapag-window pane na kayo, okay na yun. So sabi sa packaging, after mixing, i-rest natin siya for 10 minutes. Kaya ang ginawa ko, binilog ko siya, then tinakluban ko. Nag-timer din ako ng 10 minutes para sigurado. Sabi nga din dun sa instruction, after 10 minutes, magsisimula na tayong mag-portion. So, ang bala kong gawin dito, parang baguette style, tapos yung loaf lang. Then, gusto ko din sana gumawa ng garlic breadstick, so gagawa din tayo niyan. So, ang ginawa ko, pagka-portion ko sa kanya, binilog ko lang siya ng ganyan. Bawat isang baguette pala or loaves na magagawa natin, pinutulan ko siya ng 200 grams each. Pwede namang mas mababa dun, okay lang. So, ayan, after 10 minutes ng resting natin sa kanya, tsaka natin siya imomolde. So, yan, nag-timer ulit ako ng 10 minutes. Syempre, para hindi madry yung dough natin, lagi nating tatakluban ng plastic. Natutuwa talaga ako dito kasi ang taas ng ratio nung nuts. Basta ang bango-bango din ng dough kahit hindi pa siya naisasalong or kahit hindi pa siya proof. Naninimoy na talaga siya. So ayan, nagporma lang ako ng bilog para dun sa mga loaves natin. And then ito, baguette. So 4 na baguette and then 2 loaves yung ginawa ko. Yung natirang dough, yun na yung titimplahan ko ng garlic para sa mga mini garlic breadstick natin. Ay nako, nung nilagyan ko talaga yun ng parmesan cheese, ewan ko na lang talaga, sobrang sarap niya as in. Tsaka ito, hindi nyo na kailangan mag-add ng salt. Yung sugar natin, although 4% lang yung nilagay natin, sobrang baba, pero malinamnam yung nagawa kong breads. So yun nga, napansin ko din dito, dahil na-bake ko na siya, kahit, usually kasi kapag mababa yung sugar, ang nangyayari sa bread, makunat. Pero ito, nung na-bake ko na, tinignan ko talaga yung crumbs ng tinapay, sobrang lambot. Promise. Kaya gustong-gusto ko talagang ibalita sa inyo kagad kasi natutuwa ako. And I'm sure matutuwa din kayo once na na-try nyo to. Kasi legit na masarap, legit na malambot. Siguro papatok to sa tingin ko sa mga taong gusto ng healthy bread pero hindi mahilig sa mga sourdough kasi medyo maasim-asim kasi yun, medyo acidic. So, yun yung nakikita kong market dito. Experience ko din kasi yan kasi usually dito sa amin hindi mabenta sa akin yung sourdough. Kaya nung nakita ko tong option na to ng healthy bread, ay nako, tuwa na talaga ako. Yung mga garlic breadstick natin, nilagyan ko lang yan ng fresh garlic, mga 2 cloves lang, then naglagay ako ng onion leeks. Ay, panalo na, try nyo talaga to. Then, ipoproof natin to, sabi sa instruction. Papaalsahin natin siya ng 30 minutes. So, pinaalsa ko siya ng 30 minutes. Then, bago ko siya isalang, nilagyan ko muna siya ng mga slice na ganyan.
Sinalong ko to sa preheated oven, 180 degrees Celsius. Sabi ko nga sa inyo, nag-R&D pa lang tayo. Sabi dun sa instruction, i-bake siya ng nasa 170 preheated oven. 160, 170 yata. Pero ako, sanay kasi ako sa 180. So, nag-180 ako. Hindi ako sumunod sa instruction. And para maipakita na rin sa inyo yung difference kung tayo ay mag-egg wash. So, yung ilan dyan, nag-egg wash ako, yung ilan hindi. So, sinalang ko na siya, preheated oven hanggang maging brown. Tumagal to sa akin ng around 15 minutes. Ganyan yung itsura niyan. Actually, nagkamali ako. Siguro after 10 minutes, tsaka ako siya lalagyan ng cut para mas defined. Ang pangit lang din kasi nung pagkakakat ko sa kanya. So, yun. Napansin ko, mas gusto ko yung walang egg wash since mas malutong yung crust compared dun sa meron. Yung maliliit na breadstick, binake ko siya same temperature, tumagal lang to ng 7 minutes. Then after baking, binarush ko siya ng butter. Hindi man healthy yung butter pero hayaan nyo na, masarap yon. Then naglagay ako dyan ng dust ng Parmesan cheese para masarap talaga. Walang papantay dito. Ito akin lang naman, hindi naman sa pag-aano. Pero ito na yata yung pinakamasarap na breadstick na nakain ko. Promise. Hindi ako nagpapaka-OA pero ito talaga yun. Tuntua lang talaga ako sa kanya kaya pinopromote ko sa inyo para matry nyo din. And siguro naman dito kahit nag-R&D pa lang tayo, makikita nyo naman talaga na totoo yung sinasabi ko in terms na sa texture, sa itsura, 'di ba? Itatry ko dito sunod gumawa ng bagel, gagawa ako ng pretzel, basta yun marami. So salamat sa pagsama sa akin sa R&D. Yun lang, thank you, bye-bye!